Past is past. Huwag mo nang ungkatin pa. Huwag na huwag mong gagawin sa isang tao ang i-remind ang past niya kung ang lahat ay ginagawa niya para ma-improve ang buhay niya. Lahat ginagawa niya para makalimutan ang lahat. Lahat ginagawa niya para makamove on. Kasi by the time na binalikan niya ang lahat ng nakaraan niya, papalpak ang lahat ng ginagawa niya para pagandahin ang future niya. Madidiskaril, masisira, mababad trip. Minsan, isang banggit mo lang sa nakaraan, bumabalik na sa kanya ang lahat. Natuthrowback na ang lahat. Nararamdaman na naman niya ang sakit nun. Naaalala na naman niya ang mga taong nanakit sa kanya. Oo, hindi pa siya nakaka-move on. May mga taong ganun talaga. Matagal makarecover. Ang tagal-tagal nag-hold on sa past. Pero darating naman talaga ang araw na maghi-heal siya. Darating naman talaga ang araw na magiging okay siya. Gagaling siya at magiging mas matatag siya pagkatapos ng mga hurts na yon. Ang importante, siya mismo gumagawa ng paraan para maka-next level sa buhay. Maaring na-realize niya na walang mangyayari kung magmumukmuk siya. Nalaman na niya, may nag-advise sa kanya. The best way of moving on is getting better. Kaya kailangan pagtuunan niya ng pansin ang sarili niya habang ipinagdadasal niya sa Diyos na alisin ang hurt na yon sa puso niya. At hindi lang pag-ibig ang pinag-uusapan natin dito ha. Kasama ng mga nanloko sa kanya sa trabaho, negosyo, inutangan ng hindi binayaran, pinangakuan pero di naman tinupad. Lahat ng klase ng hurt ang pinag-uusapan dito. Totoo naman kasi, past is past. Wala ka nang mababago dyan. Wala ka nang magagawa dyan. Wala ka nang pwedeng gawing iba para mabago yun. Tigilan na yung paninisi sa sarili mo. Tigilan na yung paninisi mo sa iba. Alam mo ba nung maliliit tayo, laging sinasabi ng magulang natin, kapag nadapa tayo sa labas ng kakalaro at nasugatan, at lumipas ang mga araw at inaasahan nating gagaling tayo, sasabihin sa atin na, paano gagaling yung sugat mo? Lagi mong hinahawakan. Tanggalin na ang galit sa mga taong naging cause ng sakit. Sarili mo lang ang pinahihirapan mo. Sarili mo lang ang inilulubog mo. May mga tao kasi na hanggang ngayon, yun at yun pa din ang laman ng kwento nila. Yun at yun pa din ang laman ng drama nila sa buhay. Minsan nga, nakakainis na ding pakinggan ang mga kwentong yun at yun, pare-parehas. Ni hindi niya nga alam kung ikaw ang pinagkwentuhan niya. Pag nakita ka, uulitin na naman ng kwento. Sa isang tao na nakatira sa past, paano mo makukuha, makikita at mararamdaman ang plano ng Diyos na maganda sa buhay mo kung inaaraw-araw mo ang paglalagay